Ilang beses na luminga sa loob ng condo unit si Tanya. Sa isang high-end condominium siya dinala ng lalaki na kasalubong niya sa daan. Actually, hindi nakasalubong eh. Pumara ito sa harap niya at gulat na gulat matapos siyang makita. Ang daldal pa nito pero wala naman siyang maintindihan sa mga sinasabi nito. Nagpakilala pa itong si Argus. Agad siyang umayos ng upo sa sofa at inayos si Gavin sa kandungan niya noong makitang paparating na si Argus na may bitbit na baso ng juice at slice ng cake sa platito. Pinaskil nitong ngiti matapos mailapag sa mesang bitbit. Noel would be very happy to see you. She misses you so much and of course, the twins as well. Kwento muli nito. Kumunot ang noon niya. Sino si Noel? Umawang ang mga labi nito. Napakura pagkaraanin napakamot sa batok nito. You forgot about my son? I mean, it's okay. But I didn't expect that. Sagot nito. Nanatili siyang nakatitig dito. Hindi niya talaga maalala ang sinasabi nito. Mabigat itong bumuntong hininga. Hindi na ako magtataka kung masusuntok ako ngayon if your lover finds out you are here at my place. Bigla ang liko nito sa usapan. Maliit siyang napanguso. Mas gusto nga niya yun na magpunta si Malcolm sa kondo para hindi na siya mahirapang maghanap dito. Mabuti nga't nakilala niya si Argus, hindi na siya gagala sa daan. Mas maganda yon, siya na mismong sumundo sa akin dito. Pagtango niya, ha? Did you two fight? Naguguluhang tanong nito. Kumurap siya at kinuha ang baso ng juice at sumimsim doon bago sumagot. Paano ba sagutin ang tanong nito? Paano sila mag-aaway ni Malcolm? Hindi pa nga sila nagkita ulit. Hindi, magkikita pa lang kami. Mas lalo yata itong nalito at matagal na napatitig sa kanya. How come? How come you've already given birth to your baby? So that it means you two have already met? Paliwanag nito, kumunot ang noon niya dito. Hindi yata sila nagkakaintindihan. Hinahanap ko nga siya kaya paano kami magkita? Are we on the same page? Natatawang sagot niya pa rito, naningkit ang mga mata nito, tila pinaprocess ang sinabi niya. I can't believe Ocampo hasn't found you yet. Bulong-bulong nito. Ha? Sinong Ocampo at bakit niya ako hahanapin? Isa lang naman ang Ocampong kilala niya at yun ay si Lyndon. Nakita naman siya nito kaya sino pang sinasabi nito. Isa pa, Gutierrez ang pangalan ng asawa niya. Napangangayata ito sa sinagot niya at napakamot sa sentido. Something is wrong here. Conclusion nito na hindi niya pinansin. Tumayo ito at kinuha ang cellphone sa bulsa nito. Tatawagan mo na bang asawa ko? Excited niya pang tanong dito. Mapapabilis pa yata ang pagkikita nila ni Malcolm. Salubong ang kilay na lumingon nito sa kanya. No, but I will call your best friend. He live here in the same condominium. Sagot nito bago lumabas ng kondo, nangunot lang ang noon niya doon. May best friend pala siya? Mas okay pa sana kung si Malcolm nang tatawagan nito para makauwi na siya. Sa bagay, okay rin naman kung ang best friend niya. Makikituloy na lang siya. Ngayon niya napagtanto na maganda talaga na umalis siya kay Lyndon. Makikilala pa niyang ilang taong nakilala sa kanya. Hindi yung puro si Beth ang kilala. Isa pa mukhang galit na rin naman sa kanya si Lyndon matapos niyang aminin na naalala na niyang asawa niya. Hindi naman siya pwedeng manatili sa tabi nito habang si Malcolm ay nangungulila sa kanya. Hihingi na lang siya ng tawad sa pagpatol niya kay Lyndon. Baby, kaunti na lang makikita na natin ang daddy mo. Bulong niya kay Gavin bago to sinubuan ng malit na piraso ng cake at pinainom ng juice. Nasa ganun siyang ayos nung bumukas muli ang pinto. Napalingon siya doon matapos marinig ang eksahederang singhap. Oh God! You're alive! Ano ng lalaking tuloy-tuloy na lumapit sa kanya at yumakap. Nalilito niya tuloy nilingon si Argus na matiim na nakatitig sa kanila. He's your best friend, Blake Pascual. Pakilala ni Argus. Kahit pilit niyang inaalalang pangalan nito, hindi niya talaga makilala. Oh God! Thank you Lord! You're alive! 2 years akong umiyak sa pagkawala mo. Naiyak na bulong ni Blake. Hindi siya umimik pero natutuwa siya na maraming nakakamiss sa kanya. Humiwalay ito tinitigan siya na para bang miss na miss talaga siya nito. How are you? Alam ba ng asawa mo na nandito ka na sa Maynila? Paano ka nakaligtas? Shoot, nakapanganak ka? Gaano ka nakatagal dito? Kwentuhan mo ko. Marami akong oras para sa'yo. Sunod-sunod na tanong nito na tila hindi makapaghintay na magkwento siya. Hindi siya makapagsalita at hindi alam kung saan sisimulan ang paliwanag niya. Naiiyak na rin siya dahil ramdam niyang na-miss niya ito ng todo. I'm fine. Ang sabi ni Argus, pupuntahan naman ako dito ng asawa ko. Nilingon ko pa si Argus. Nakahalukip-kip sa gilid ng sofa. Hindi pa kayo nagkita? Paano hindi pa? Imposibleng mahuli yun sa balita.
Mayaman yun, may koneksyon kayang baliktarin ang mundo para sa'yo. Si Blake na ayaw na yatang bumitaw sa kanya. Ah, hindi pa. May nakilala kasi akong lalaki sa resort. Siyang nagdala sa akin dito. Ngayon pa lang ako nagkaroon ng pagkakataon na hanapin ang asawa ko. Gusto na kasi siyang ipakilala kay Gavin. Matagal naming pangarap ang magkaroon ng anak. Ngumiti siya at niyakap pa si Gavin. Napatitig ng matagal sa kanya si Blake, pati rin kay Gavin. Tila nag-iisip ito ng malalim dahil sa sinabi niya. That's what I was telling you earlier, Blake. There's something wrong here. Singit ni Argus. Nagpantig doon ng tenga niya, naisip niya kasi na baka iniisip na mga to na baliw siya. Ano bang mali? Hindi pa naman talaga kami nakikita ni Malcolm. What? Malcolm? As in Malcolm Gutierrez? Gulat na tanong ni Blake, inosente siyang tumango. Oo, si Malcolm, ang asawa ko at ang anak namin si Gavin. Madiin niyang bigkas. Bumakas ang gulat sa mukha ni Blake. Oh God! Bulong pa nito na tila nawawala ng pag-asa. Malapit na siyang mainis sa reaksyon nila. Mali yata na napunta siya kay Argus. Dediretso ba si Malcolm dito o hindi? Nainip niyang tanong. Nagulat siya noong muling hawakan ni Blake ang mga balikat niya, tiningnan siya ng mata sa mata. Seryosong titig nito. Hindi mo asawa si Malcolm. Ex-husband. Oo, pero hindi siyang mahal mo. Hindi siyang kinakasama mo ngayon. Malabo yun dahil si Malcolm ang dahilan kung bakit ka nawala ng 2 taon. Pagpapaintindi nito. Tumapang ang tingin niya rito dahil hindi ganun ang naalala niya. Ano bang sinasabi mo? Matagal na kaming kasal ni Malcolm. Pangarap namin magkaanak. Heto na't may Gavin na. Kailangan na lang magkita kami. Hindi. Mali ang nasa isip mo. Hindi si Malcolm Gutierrez ang asawa mo. Si Lyndon Ace Ocampo ang fiancé mo. Tatay ng mga anak mo't mahal na mahal mo. Pagpupumilit nito, biglang napatawa siya ng mapakla. Gusto niya ring maiyak dahil akala niya ay mga taong nakakilala sa kanya ang napuntahan niya pero mali. Mga kakilala pala sila ni Beth. Hindi ako asawa ni Lyndon. Hindi ako si Beth. Mainis niyang bigkas, umiling-iling si Blake. Ikaw si Beth. Believe me, ikaw si Bethany Del Rio. Pagpupumilit nito kaya't sinamaan niya ng tingin. Mali ka. Hindi ako mali, Beth. Tamang sinabi ko, ikaw si Bethany Del Rio. Totoo namang naging asawa mo si Malcolm pero nangaliwa siya at ipinagpalit ka sa pinsan mo. Dahil hindi kayo magkaanak. Alam kong buong kwento mo. Ani Blake na hindi binitawan ng mga balikat niya. Gusto na niyang maiyak. Kanina pa niya pinaglalaban na hindi siya si Beth. Pero lahat ng sinasabi nito may basehan. Ano pang gusto mong malaman? Tinulungan kita pero tinulungan mo rin ako sa mga magulang ko. Ako ang kasama mo noong nanganak ka sa kambal sa ibang bansa. Yang bunso mo, tinuro nito si Gavin. Hindi mo ba nakikita kung gaano niya kamukha si Lyndon? Wake up! Ikaw si Beth at nasa tamang pamilya ka ngayon. Tama lang na kay Lyndon ka. Gigil na pagpapaintindi nito. Napayuko siya at hindi mapigilang maglanda sa mga luha niya. Humihigpit na rin ang yakap niya kay Gavin. Sobrang sakit na ng puso niya sa mga sinabi nito. Pakiramdam niya'y napakababa niya at walang kwentang tao dahil hindi niya nakikilalang sarili niya. What really happened to you, Beth? San ka ba napunta? Nanghihinang tanong nito. Nasaan si Malcolm kung ganon? Imbis na sumagot ay yun ang naitanong niya. Nasa kulungan siya. Pinagbabayaran ng ginawa sa'yo. Hindi mo siya pwedeng makausap, tsak na magwawala si Lyndon kung kakausapin mo siya. Paliwanag ni Blake. Napatango siya. Unti-unti na niyang natatanggap ang totoo sa pagkatao niya. Ngunit wala pa rin siyang maalala. Ihahatid kita sa mansyon nila kung gusto mo nang umuwi. Mungkahin ni Argus. Gusto mo yata talagang masuntok, Mr. Montalde. Sarkastikong singit ni Blake. Napailing lang ito at kumibit balikat, parang ayaw niyang umuwi kila Lyndon. Nalulungkot siya na sarili niyang pamilya at anak hindi niya nakilala. Idagdag pa na siyang dahilan kung bakit nasirang relasyon ng sarili niyang pamilya. Hindi, ayoko pang umuwi. Hindi niya naituloy ang sasabihin matapos bumukas ang pinto ng kondo ni Argus. Sabay-sabay silang napaangat ng tingin doon. Napatayo siya matapos makita si Lyndon na tuloy-tuloy na nagtungo sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Shit, are you okay? Nag-aalalang bulong nito. Hindi siya nakakilos at napabaling lang ng tingin kay Julio at Mark. Nakabulungan si Argus. Marahil kinakwentong nangyari kanina lang. You told her? Dinig niya tanong ni Mark, ngunit tinuri ni Argus si Blake. Nawala doon ang atensyon niya noong halikan ni Lyndon ng sentido niya. God, I thought I'm gonna lose you again. Naiyak na bulong muli nito. Napangiti siya ng mapait matapos matantong alam nito na siya nga si Beth. Malamang dahil sinubukan naman talaga nitong sabihin sa kanya na siya si Beth pero hindi siya naniwala.
She now knows the truth, Archie. Sambit ni Julio, napahiwalay sa kanya si Lyndon at napatitig sa mukha niya. Tila ayaw nitong maniwala sa sinabi ng kaibigan. Siya na mismong tumango dito. Sinabi ni Blake, "I'm sorry, hindi ko talaga maalala." Hinging paumanhin niya. Muli siya nitong niyakap na mahigpit at pinaulanan ng halik ang ulo niya. "It's okay, don't force yourself to remember. I am okay for as long as you're alive and I will stay here by my side." Sambit nito, napangiti siya doon, ramdam naman talaga niyang mahal siya nito. Kung hindi nga lang umingit si Gavin, hindi pa yata ito lalayo sa kanya. "Shoot, I'm sorry buddy. Namiss lang ni dading mami mo." Pagkausap nito sa bata, kinuha nito si Gavin sa kanya gamit ang isang bisig, habang isa nitong braso nilagay sa bewang niya. Namula tuloy ang mga pisngi niya matapos matanto na nakatingin sa kanilang mga kaibigan nito. "Are you in a hurry? Or do you guys want some coffee? A little celebration since Beth is alive." Alok ni Argus. Humalakak bigla si Julio at tinapik ang balikat ni Argus. "Hindi kami tumatanggi sa grasya, mga ngaso." "I'm not a mga ngaso." Nainis na bulong naman ito. Bago nilayo ang kamay ni Julio, dumiretso si Argus sa kusina habang umupo na silang lahat sa sala. Hindi pa rin siya makapaniwalang nahanap na niyang sarili. Pero pakiramdam niya may kulang pa rin dahil hindi pa bumalik ang lahat ng alaala niya. "Pwede tayong lumabas minsan. Kukwentuhan kita, Beth." Alok ni Blake. "Don't you dare, Blake. Lalaki ka na ngayon, hindi na binabae." Madiing protesta ni Lyndon. Umawang ang mga labi niya sa narinig. Paglingon niya kay Blake ay nainis nitong sinipang paa ni Lyndon. "We're still best of friends, man." Galit na sagot nito. "Tss, so what? Gusto mo yatang magselo si Marie." Pangaasar ni Lyndon. Sumusukong umiling si Blake. "Sobra ka naman kumakabakod." Pagpaparinig pa nito. Nakagat niya ang labi dahil ngumisi lang si Lyndon. Napaupo pa siya ng maayos nung maramdamang minamasahin itong kamay niya. "What about a party for Beth? Kailangan natin ipagdiwang ang pagbabalik niya." Mungkahi ni Julio. "Bright idea, matutuwa rin si Avril. Mawawala ng guilt na nararamdaman niya." Ani Blake. Naalala niya bigla si Avril nung pinuntahan nila ito nila Mark. Siguro ang bigat ng 2 taon na kaibigan niya dahil sa nangyari sa kanya. "Pool party or intimate dinner?" Tanong ni Mark. "May restaurants are available." Humiyaw si Julio tuwang-tuwa doon. Siya'y napapangiti lang sa plano nila, pati si Argos nging nakisali sa pagpaplano nung makabalik mula sa pagtitimpla ng kape. Nakikinig lang siya pero ang utak niya'y lumiliko sa kung saan. Gusto niya tuloy madaliin ang pag-alala sa nakaraan niya para makasabay siya sa saya nila. "Are you okay? Or are you tired?" Nag-aalalang bulong ni Lyndon matapos mapansin na tahimik siya. "Ha, okay lang. Mukhang masaya," komento niya. Natahimik sila bigla't napatingin lang sa kanilang dalawa ni Lyndon. "You want to go home and sleep?" Muling tanong nito. Doon siya natigilan. Gusto ba niyang umuwi ngayon? Iba kasing gusto niyang uwian. May gusto siyang puntahan. "Pwede bang hindi ako umuwi sa mansyon mo?" Maingat niyang tanong na nagpanganga sa mga kasama nila. Naguguluhan siyang tinignan ni Lyndon. "Where do you want to go home then?" Huminga siya ng malalim bago nagsalita. "May mga magulang pa naman ako, hindi ba? Gusto ko sana umuwi sa kanila. Tingin ko'y dapat lang na ipaalam ko sa pamilya ko na buhay pa ako." Desididong bigkas niya na lalong nagpatahimik sa buong lugar. "I'll bring to your parents and to your sister tomorrow, but for tonight, you have to be home." Naghihintay si Sandra at Siren sa mansyon. Pagpapaintindi ni Lyndon sa kanya, napayuko siya't nabawi ang kamay niyang hawak nito. Gusto talaga niyang makita munang mga magulang niya at mga sinasabi nitong ate niya. "Please, Beth. May bukas pa. Hindi ba sila pwedeng tawagan? Baka sumagot sila." Tumingala siya at nagmamakaawa itong tinignan. Nagtaka siya nung umiwas ito ng tingin na bingi rin siya sa katahimikan ng mga kasama nila. "I think it would be better to go to them once you remember them." Suwisyon ni Mark sa kanya. "Ha? Bakit hindi man nila ako mahal?" Mabigat na huminga si Lyndon. "It's not like that. It's hard to explain." "Makikinig ako. Buong gabi pa kung gusto mo. May cellphone, may pantawag ka. Pwede ring video call." Pagpupumilit niya. "Walang cellphone sa langit at impyerno." Bulong-bulong bigla ni Julio. Mabilis siyang napalingon dito. Nakita niya pa kung paano ito batukan ni Mark at hampasin ni Argus. Samantalang si Blake ay nakamamatay din ng tingin dito. "Don't mind him, nananaginip siya." Ani Mark kaya napatango na lang siya. "Shit, gising na gising ako." Reklamo pa ni Julio. Totoo namang walang cellphone, wife, o load balance siya. Hindi nito natuloy ang sasabihin matapos takpan ng mahigpit ni Mark ang bibig nito.
Hindi na niya yun napansin at bagsak ang balikat na binalikan ng tingin si Lyndon. Mukhang hindi rin siya nito pagbibigyan. Don't be sad. If you want, we can sleep to your old mansion. Lagi ko naman pinapalinis yun. Bulong sa kanya ni Lyndon. Nabuhayan siya ng loob at muling nagningning ang mga mata. Nandoon bang parents ko? May kalakasang tanong niya. Muli na namang natigilan ng mga kasama nila. Si Lyndon naman ay umigting ang panga. They don't stay there anymore. I bought that a long time ago. Tumikim pa ito na para bang may bumara sa lalamunan nito. Muling bumagsak ang mga balikat niya. Bakit nila binenta? Saka bakit sila wala doon? I cannot answer that. Too much information might be bad for your health. Pag-iwas nito, napalabi siya kaagad ng tumayo. Tara na, sa mansyon mo na lang tayo umuwi. Basta bukas mangako kang pupuntahan natin ng mga magulang ko. Kita niya na pabugatan ng hangin pero tumayo na rin. Ganon din ang mga kasama nila. Good luck, Lyndon. Maganda ka ng paliwanag. Pangasar pa ni Julio. Gusto sana niyang itanong kung bakit pero nanahimik na lang siya. Kumaway siya kay Blake na kaagad lumapit sa kanya. Congrats, lalaki ka na pala. Humagikik pa siya na ikinakamot nito sa ulo. Matutuwang mga magulang ko kapag nalaman nila to. Hindi mo na kailangan magpanggap bilang girlfriend ko. Natatawang sagot nito. Nangunot ang noo niya at hindi yun naintindihan pero pinilit niyang tumawa. Siguro yun ang ginawa niya para dito. Tss, hindi mo naman kailangan lumapit para kausapin ang asawa ko, Pascual. Malamig na bulyaw ni Lyndon. Sinamaan naman ito ng tingin ni Blake. Hindi na tuloy ang kasal niyo. Ikakasal din kami. Ulit, hindi ka imbitado. Dumiin ang boses ni Lyndon. Bago pa man sila mag-away ay hinila na niya sa braso si Lyndon. Mabilis din siyang kumaway kay Blake at nagpaalam. Ganon din kay Argus. Hinatak niya rin palabas si Lyndon. Lahat sana ng memorya mo kay Blake mabura. Bulong-bulong pa ni Lyndon kaya't kinurot niya ito sa braso. Shit, I'm not the bad guy here. Dada, bad! Biglang singit ni Gavin na kinalaki ng mga mata nila. See, pati anak mo sang-ayon sa'yo. Nag-alinlangan pa siyang sabihin na anak nito si Gavin pero ang sarap sa pakaramdam niya ngayong masasabi na niyang kilala na niyang ama ng anak niya. That's heaven, anak natin. Natutuwang bigkas nito bago siya hinapit sa bewang. Tss, lovebirds, ang galing niyo namang manginggit. Nainis na komento ni Julio na nakasunod pala sa kanila. Ikaw lang naiinggit, hindi ako Julio. Nakangising ani ni Mark. Mga gago, kakalimutan niyo na naman ako ngayong masaya kayo. Pagtatampo ni Julio. Dinig niyang humalakhak si Mark nung una-unang tumakbo si Julio. Narinig niya rin ang mahinang pagtawa ni Lyndon kaya't napangisi siya. I thought Avril and him were an item. Wala sa loob na sambit ni Lyndon. He broke Avril's heart so many times. I don't think she was to consider him. Si Mark na nailing. Umawang ang mga labi niya sa narinig. Mukhang marami siyang nalagpasan na pangyayari sa buhay ng mga to. Gusto pa niya makarinig ng kwento. Pero nagpaalam na sa kanila si Mark. Tumakbot at hinabol na nagtatampong si Julio. They never change. Tukoy ni Lyndon sa mga kaibigan. Hindi ko alam. Wala akong matandaan. Malungkot niyang bigkas. Huwag mong pwersahin ang sarili mo na makaalala. Your memories are yours. No one will steal them. Kumalma siya doon pero hindi pa rin maalis sa isip niya. Nasanay na alala na lang niya lahat. Hindi na niya binuksan ng usapan na yon. Hindi rin naman makakatulong sa kanya. Ang importante nakangiti na siya noong pabalik na sila sa mansyon. Nagulat pa siya matapos makita ang isang matandang lalaki pagbaba nila sa sakyan. Hindi siya nakakilos nung yakapin siya nito. It's been a while, Beth. Mangiyak-ngiyak na bigkas ng matanda, kasabay ng pagtapik nito sa kanyang likod. Lumapit si Lyndon at hindi niya maiwasang manghingi dito ng saklolo, lalo pat hindi niya natatandaan ng matanda. He's my lolo, you can call him Lolo Alfredo. Mas malapit pa sa kanyang kambal kaysa sa akin. Nailing na kwento ni Lyndon. Pilit siyang ngumiti nung ilayo siya ng matanda. Naiyak nga ito kaya't hindi niya maiwasang maiyak din. Our companies used to be enemies, but look at us now, we're now one family. Pilit itong pinasigla ang boses. Salamat po, tanging nasabi niya dahil hindi niya mahalukay. Sa kanyang isip ang sinasabi nito. You should both get a rest. Si Manang Lisa nang magpapatulog kay Gavin. It's okay, Lo. Isasama na lang namin sa pagtulog pati ang kambal. Magalang na sagot ni Lyndon. Nagulat siya doon pero hindi nagreklamo. Ngayong nalaman na niya kung sino siya ay gusto niya na ring makasamang matulog ang mga anak niya. Pinatawag nga ang mga ito ni Lyndon nung matapos silang maligo. Dinig niya pang mabibilis nilang pagtakbo kaya't napangiti siya. Mommy? Mommy?
I told you not to leave us again! Sigaw ni Siren kahit napapasok pa lang to ng pinto ng kwarto nila ni Lyndon. Muntik na siyang matumba nung bigla siya nitong yakapin. Sumunod pa si Sander na yumakap din sa kanya. Mommy, please, stay with us! Pagmamakaawa ni Sander. Nangilid ang mga luha niya. Ngayon iramdam na ramdam niyang para sa kanyang mga salita na yun. Ramdam na ramdam niyang anak niyang mga to. Ayaw nga humiwalay sa kanya kahit pa nakahiga na silang lahat sa kama. Nasa gitna siya habang si Lyndon ang nasa dulo. Parehong nakayakap sa kanya ang kambal. Si Gavin naman ay kay Lyndon nakayakap. I think the bed is too small for us. May hinang reklamo nito. You should sleep in another room, Dad. Nakangising sa question ni Sander. What? I'm the freaking husband here. You're not yet married to Mommy. You're not both allowed to sleep together. Mataring na rason ni Siren. Napahagikik siya matapos makitang nakasimangot na si Lyndon. Calm down guys, huwag niyo nang asarin ng daddy niyo. We should sleep now since we'll be visiting your grandparents tomorrow. Masigla niyang bigkas. Kita niyang nangunot ang noon ng kambal habang si Lyndon ay natahimik. But we only have Lolo Alfredo as our grandfather. Si Sander na nalilito. Tumikwas ang kilay niya. Hindi ba kilala ng mga anak niyang mga magulang niya? I'm talking about my parents' kids. Let's wake up early in the morning and make delicious spaghetti for them. Mas pinasigla niya ang boses dahil talagang natutuwa siya. But mommy, they are resting in peace already. Naguguluhang sagot ni Siren na nagpawala sa kanyang ngiti.